Hello mga kapatid, magandang umaga po. Kamusta po kayo? Ah, napasarap yung ating tulog. Napakabuti ng Lord sa ating mga kapatid sa umaga ito na nagkita ho tayo. Alas 5:58 sa aking orasan. Antayin po natin si Apple na maka-join sa atin. Alam ko na excited ang bawat isa na humarap sa salita ng Panginoon Diyos. Mapakinggan na naman yung panibagong hamon sa atin sa umagang ito. Dali na po ah. Good Yun, morning. yun, galing. Magandang umaga dyan, kapatid na Apple. Magandang umaga, kapatid. Rinig ako? Oo naman, ayos. Okay yung audio natin, okay. Sige, let's start. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nating alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Na sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Huwebes, sa isa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras po na ito ay pangunahan tayo ni Sister Apple sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ho ng Saint of the Day. Good morning, Apple. Magandang umaga, kapatid, at sa lahat ng mga nanonood. Let us start with the Angelus. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we beseech beseech you, you, O O Lord, Lord, thy grace grace into our to our hearts, hearts, that that we, we, to to whom the whom the incarnation incarnate of of Christ Christ, your your Son, Son, is was made made known by known the by the message of message of an an angel, angel, by made his by his passion and passion and cross, cross, be be brought to brought to the the glory glory of of his his resurrection, resurrection, to the same to the same Christ, Christ our our Lord. Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 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 For our saint of the day, today is Thursday, the 6th of February, Thursday of the fourth week in Ordinary Time. The Church liturgy, in the liturgy, we also celebrate the memorial of Saint Paul, Mickey, and companions.
Nagasaki, Japan, is familiar to Americans as the city on which the second atomic bomb was dropped, immediately killing over 37,000 people. Mm. 3.5 centuries before, 26 martyrs of Japan were crucified on a hill, now known as the Holy Mountain, overlooking Nagasaki. Among them were priests, brothers, and laymen, Franciscans, Jesuits, and the members of the secular Franciscan order. They were catechists, doctors, simple artisans and servants, old men and innocent children, all united in a common faith and love for Jesus and his church. Brother Paul Miki, a Jesuit and a native of Japan, has become the best known among the martyrs of Japan. While hanging upon a cross, Paul Miki preached to the people gathered for the execution. The sentence of judgment says, "These men came to Japan from the Philippines, but I did not come from any other country. I am a true Japanese. Mm. The only reason for my being killed is that I have taught the doctrine of Christ." Wow. I certainly did teach the doctrine of Christ. I thank God it is for the reason I die. I, I believe that I am telling only the truth before I die. I, I know you believe me, and I want to say to you all once again, ask Christ to help you to become happy. I obey Christ. After Christ's example, I forgive my persecutors. Mm. I do not hate them. I ask God to have pity on all, and I hope my blood will fall on my fellow men as a fruitful rain. When missionaries returned to Japan in the 1860s, at first they found no trace of Christianity, Mm. but after establishing themselves, they found that thousands of Christians lived around Nagasaki and that they had secretly preserved the faith. Beatified in 1627, the martyrs of Japan were finally canonized in 1862. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be for the intentions of our family, of our loved ones, and all those who are here with us, and also for our personal intention. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Martyrs of Japan, pray for Pray for us. us, In the name of the the Father, Father, and of the the Son, Son, and of the the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Good morning. Alright, mga kapatid, maraming salamat sa opportunity na ito. Baka meron kayong anunsyo sa inyong parokya at ilang mga kapatiran, kaibigan na pwede i-shoutout today. Just go ahead, Apple. Yes, una sa lahat, gusto kong batiin ang ating kapatid sa kanyang successful and very solemn wedding kahapon.
congratulations, best wishes, and prayerful greetings sa inyo ni Sister Annalyn at sa buo ninyong pamilya. Ayan, matagumpay po na ipinagdiriwang ang kanyang kasal at binyag ng kanyang dalawang anak. Congratulations ulit, Brad, and welcome to the Catholic family, Christian family. Gusto kong batiin ang aming kura-paroko, si Father Farley Ray Santillan ng Immaculate Conception, Bakyas Mansilingan, kasama ng mga church workers, volunteers. Magandang umaga sa inyo at sa aking mga magulang na nanonood, nakasalukuyan nanonood ngayon. Ayan, magandang umaga po. At gusto ko rin po kayong imbitahan sa lahat ng mga gustong i-level up ang kanilang prayer life. Join po kayo sa Latin Rosary Missionaries. We are pure Catholic and we pray the church prayers. Wala pong ibang anumang mga Latin prayers na hindi dapat na dinadasal. Ito po ay church prayers lamang po, and we pray in Latin to give higher glory to God. Ayan, so we will have our session, our teaching session on how to pray the Latin prayer on Saturday. Sabado po itong darating na Sabado, alas 8 po ng gabi. Pagkatapos po ito ng last Latin Rosary sa gabi. So 6 p.m. nag-i-start na po ang devotion to the souls for the purgatory, souls in the purgatory, followed by the last Latin Rosary of the day. After po nun is yung Latin pray session. At pinangungunahan po ito ni Sis Via Bautista, kasama ng ating mga LRM o Latin Rosary Missionary Coordinators, mga OFW, at join us as we pray for the world. Ayan. And we are looking for prayer leaders as well na maging prayer warriors natin para sa lahat ng mga nagpapadala ng kanilang mga intention. So sa muli, salamat po sa panonood ng aming live broadcast. Good morning everyone. God bless us all. Patnubayan at pakaingatan tayo palagi ng Panginoon. Maraming salamat, kapatid. Alright, maraming salamat kapatid na Apple sa Labor of Love at see you ulit bukas, Lord willing. God bless sa buong pamilya at samahan kayo ng Panginoon sa maghapong ito. Maraming salamat, Apple. Alright, nakasama natin si Sister Apple, ang ating regular nakasama sa ating broadcast. Alright. Mga kapatid, maraming salamat sa mga sumama sa atin ngayon sa ating broadcast. Salamat sa inyong panahon. Gusto ko lang din humbatiin ang aking may bahay ngayon, si Annalyn, at yung aming dalawang anak na si James Philip Patalana Grace, na tama si Apple na naging matagumpay nga po kahapon ang ginanap na baptism ng dalawang anak po namin at yung aming kasal sa simbahan kahapon, at napakabuti ng Panginoon Diyos. Pinabati ko rin yung aking mother na si Mama Elsie dyan sa bahagi ng Kainta, si Eloisa, si Fred Al, si Charo, Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bembem, si Paulo, si Picoy, si Roxa, si Esme at yung kanilang mga anak, si Julie, si Rondian. Magandang umaga. Si Buboy sa si Bogs dyan sa bahagi po ng Pangasinan, magandang umaga sa inyo. Si Tio Jose at si Tia Edna dyan sa Karangalan Village, magandang umaga. At yung lahat ng aking kamag-anak po dyan po sa Palawig, Calulbon, sa Virac, Catanduanes, magandang umaga sa inyo, mga kapatid. At sa inyong parish priest, maraming salamat po. Gusto ko rin pasalamatan si Bishop Patricio dyan sa Diocese of Bacolod. Bishop Patricio Buson, magandang umaga po. Si Father Dominic Diramas at lahat ng mga pare na nandyan na naglilingkod kasama ni Father Dominic Diramas dyan sa San Sebastian Cathedral. Sister Mercy po ng Pauline Media at lahat po ng staff,
Good morning kapatid na Mercy, ang aking parish priest na talagang nakita ko yung pagmamahal ng aming pare at yung mga kapatiran po sa aming simbahan. Diyan po sa San Juan Nepomuceno, Parish Chair sa Sumag, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga po. At talagang we were surprised kahapon kasi akala lang po namin diretso na po kami sa wedding rite Pero hindi po. Talagang pinaghandaan po ng mga kapatiran at we were surprised and we were happy. Pag-uwi namin sa bahay, nagdi-discuss pa kami ni Mrs. Sabi ko, wala akong ganong kaisipan na ganon ang gagawin ng simbahan sa atin. Talagang welcome nila kami ng mabuti at pwede namin sabihin na unforgettable po yung event kahapon. Kaya ho, sa lahat po ng mga kapatiran, dyan po sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, nako maraming salamat po. Especially sa aming pare na si Very Reverend Luan Torrefranca, Reverend Father. Maraming salamat po. Gusto ko rin batiin si Reverend Father Robert Christopher Dobles. Salamat, Pads. Ganon din sa aming dalawang seminarya na si Bro Simon saka si Bro Kent. Sister Malu ng PPC, Ninang, magandang umaga po. Salamat sa hamon ng pagtanggap ng pagiging ninang. At si Ninong Bernardo Apoyon, Opo, dyan sa finance, salamat po. At ang kanyang may bahay, si Mike Sarad, ang ating Parish Secretary, at yung makasamaan po dyan na mga katuwang ni Bro Mike Sarad dyan sa opisina. Magandang umaga. Gusto kong batiin po ang Catholic Faith Defenders nationwide. Magandang umaga po dyan sa Maynila. Maraming salamat. Si Reverend Father Brendan Ray Gamala, spiritual advisor po namin sa Diocese ng Bacolod. Pads, magandang umaga po. Kay Reverend Father Hubert Abellana ng St. Teresa of the Child Jesus, Quasay Parish sa Barangay 35 po. Magandang umaga. At si Doc Ray Antila, magandang umaga Doc. Ninong, magandang umaga. Christian Paul Gaylan, ang aming presidente. Si Harvey Angke, ang Vice President. George Skiles, ang Secretary. JB Akma, ang Treasurer. Si Apple, kasama namin yan. Si Al Manilla, si Doc Reynold Navares. Magandang umaga. Sa bahagi po ng Granada, si Bro Herap Deloso, Pepito Barbon, James Esenciales, Rod, si Rex, saka si Bro Mailom. Siyempre gusto nating batiin si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, sila Bro Wendell Talibong, si John Doe, magandang umaga, si Kenneth Alvin Bustamante, si Romel Palma at sa iba pang mga kasamahan dyan sa buong tropa ng Punto por Punto. Pagbati rin kay Thea Marie Pescador at kay Marjorie Batayen Agtoto. Magandang umaga sa inyo, mga teachers po yan sila. Pagbati rin kay Buds dyan sa Legazpi Albay. Bro, magandang umaga. At shoutout daw sa kanyang father na si Father Totoy. Gusto ko rin batiin yung ating makasamahan ko po na fellow students at mga katikista sa aming regular po na training every Saturday, ang catechetical training. Ang aming coordinator, ang aming masipag na coordinator po sa katauhan ni Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga, Ma'am Vanessa. At sa lahat ng aking mga kasamahan, ng mga mauhusay na mga katekista sa iba't ibang parokya. Magandang umaga po. Father Edito Banyo, Father Albao, dyan sa San Isidro Paris. Ito po ay pa-shoutout ni Bro Rene Boy Kalimpong dyan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Magandang umaga po. Kay Reverend Father Greg Vega din, Reverend Father Gabriel Torres, at Reverend Father Eduardo G. Musni ng San Lorenzo Ruiz. Magandang umaga po sa ating mga kaparian. Alam ko kay Bobby to Oo, salamat po. Sa Binalbagan, Servants of the Divine Mercy, kay Chubby Martin, kay Bro Boots Uy, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. At sa kanila mga elder na si Bro Pabs Gonzales, John Inglis. Sa All for Jesus Life Ministry, magandang umaga po kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, at Joseph Benedicto. Magandang umaga po. Sa Pesma Plus dyan sa Israel, magandang umaga, tanghali o gabi mga kapatid. God bless sa inyong ministeryo.
Ingatan nawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Kay Bro Romel Jerry Natalio, magandang umaga. Pesma Plus sa Israel, maraming salamat mga kapatid ha sa inyong pananalangin po. Sa Latin Rosaries Missionaries, na binanggit ni Apple kanina, maraming salamat sa inyo mga kapatid. God bless. God bless. Alright, sa lahat ng mga sumasama sa atin ngayon sa ating broadcast, mamaya ko kayo babanggitin bago matapos yung ating broadcast mga kapatid. Diretso na tayo sa word sa Mark chapter 6, sa talata pong verse 6 hanggang verse 13. Ito po yung pinakatutok natin na gospel for today. Kung may mga Bibles po kayo, maaari po kayo makipagbuklat. Tayo po ay nasa aklat ng Marcos, pangkat 6, mga talatang 6 hanggang talatahong 13. Sabi po ng talata, now Jesus taught in all the neighboring villages. Then he called together his 12 apostles and sent them out 2 by 2 with power over evil spirits. He told them, you may take along a walking stick, but don't carry food or traveling bag or any money. It's all right to wear sandals, but don't take along a chains of clothes. Now, when you are welcome into a home, stay there until you leave that town. If any place won't welcome you or listen to your message, leave and shake the dust from your feet as a warning to them. Now the apostles left and started telling everyone to turn to God. They forced out many demons and healed a lot of sick people by putting olive oil on them. Mga kapatid, dito ay nagbigay ng instruction o mga tagubilin ating Panginoon sa 12 apostol. Kadalasan po yung mga tagubilin niyan, yung mga instructions na yan ay lubhang napakahalaga. Ang dahilan kung bakit maraming estudyante ang failure sa mga exam o pagsusulit, kung bakit ang mag-asawa po ay hindi ho magkaintindihan, kung bakit ang mga driver at ang pasahero nito ay hindi magkaintindihan, ang pamahalaan, ang mga sa Senado, sa Congress, kapag may mga session po sila, kaya hindi magkaintindihan, ay hindi ho kasi malinaw yung instruction. Kadalasan ho yan, di ba, sa instruction na andyan na yung orientation. Pagka magsisimula yung klase, di ba? Kahapon po, bago ho nagsimula yung aming baptism sa dalawang anak namin, saka sa kasal, yung Master of Ceremonies po nagbigay po ng instruction. At saka the instruction po ay napakahalaga po yon. Kasi doon sa instruction included yung mga changes. Doon ipinapaliwanag na kaagad kasi may mga Katoliko na madalas nabibigla Uy, bakit ganun? Uy, first time yun Yung mga ganun bang impression? So para ma-lesson ho yung mga ganung mga bagay-bagay, mahalaga po yung pagbibigay kaagad ng instruction. Para ho inihahanda yung ating isip, yung ating mga sarili, para sa mga pagbabago, ay, okay, kaya pala, di ba? Maliwanag yon. Kaya pala. Importante rin po sa instruction, yung nagbibigay nito, maliwanag yung sinasabi niya. At syempre, tayo mga receiver o yung tumatanggap ng mensaheng sinasabi nung speaker, importante ho yun. Sa communication ho kasi, mahalaga yung speaker, maliwanag yung message. Parang ganito ngayon, nagsasalita ako dito, tapos yung salita ko hindi klaro. Yung pag-pronounce ko ng mga salita, pagbigkas, hindi klaro. Kasi sa pagitan natin, salita Hindi ko kayo nakikita, pero ako nakikita niyo ako lahat, di ba? Ito yung isang paraan ng communication. Nakikita niyo ko yung gestures ng yung galaw ng aking katawan,
yung boses, 'di ba? Although wala tayong hindi na-establish yung eye contact sa mga oras na ito kasi siyempre nandiyan ka sa iba't ibang sa lugar mo, sa iyong bahay. Pero ang mahalaga dito, sa pagitan natin ay screen. Mahalaga yung salita. Dapat clear yung audio. So, iyan yung mga importanteng bagay na dapat i-consider natin sa komunikasyon. At yung receiver, kayo na tumatanggap ng mensahe sa pagitan natin, kay Brad Calix at sa iyo, ang pagitan natin, screen at yung mensahe na naririnig mo. Okay, maganda nga yung laman ng sinasabi ni Brad Calix, pero kung may problema ka sa audio, hindi mo rin magigets yun. O di kaya may sakit, may problema yung tenga mo, hindi mo ma-appreciate yung pinag-uusapan natin sa mga oras na ito. So ganun ka-critical itong mensahe, itong instruction na ito. Now, tanda mo kapatid, ito ay instruction ni Jesus sa kanyang mga alagad. Now, ito ay kwento na lang. Tapos na to, history na to mga kapatid. Opo, gusto lang natin makita mamaya-maya, ano ba yung mga general principles na pwede makuha natin mula sa talatang ito. Ang sabi ng talata, Jesus taught in all the neighboring villages. Mga kapatid, isa sa mga ginagawa ng Lord sa kanyang panahon sa lupa, siya po ay nagtuturo. At yung pagtuturo, nakakapagod po yan. Kapag ka-teacher po kayo, importante sa teacher, master nyo yung subject matter. Alam niyo yung sabihin ito sa tao at nakaredy po tayo. Ang pinakamahirap sa lahat sa mga nagtuturo ay yung content ng sinasabi. Ang pinaka-importante sa amin, yung preparations. O, secondary na lang ho yan yung mga gestures, paano mo sinabi, paano mo tinuro, secondary lahat yan. Ang pinaka-importante sa lahat, yung laman ng sasabihin po natin. Pero si Lord, bilang isang master teacher, si Jesus Christ, talagang nakakakonek ang Panginoon, hindi lang sa utak kundi puso sa puso. Yun yung mahusay na teacher. Able siyang makonek yung kanyang mensahe doon sa kanyang listeners sa utak. At bumababa yun, hindi lang sa utak, kundi nasasapol ni Jesus ang tao sa mensahe gamit ang puso. So yung utak sa kapuso, importante ho yan, lalo na yung pagkilos natin. Kasi sa bawat Bible sharing, katulad nito, hindi lang tayo dapat ma-settle down doon sa information. Importante information, pero dapat bumabayan sa puso natin. Ma-appreciate natin mabuti, ma-worship natin ang Panginoon Diyos. At syempre, ito ay bababa pa sa ating kalooban na we will begin to apply itong prinsipyo na ating napapakinggan. Kasi kung information lang, natuwa ka lang sa mensahe, pero wala tayong desire to put it into practice, walang kwenta po lahat yan. Walang kwenta po lahat yan. Maski na sino pang pakinggan natin pari sa Pilipinas, maski ano pang basahin natin, kung wala tayong intensyon na ito ay i-apply ng dahan-dahan sa ating buhay, wala pong kwenta lahat. Alam sabi ng talata, then he called together his 12 apostles. Mapapansin mo rito ang proseso, ang tumatawag si Jesus. Siya nagbigay ng pangalan na apostle sila, one being sent. Yun po ibig sabihin ng apostol, ipinadala. At mapapansin mo rito na sila ipinadala 2 by 2, hindi po 1 by 1. Ano ang power ng 2 by 2? Mas maganda ho yung may partner Katulad dito sa broadcast, partner natin si Sister Apple. I could not imagine mag-start ako ng broadcast na walang prayer. Alam nyo, pinaka-importante yung dasal Secondary lang itong sinasabi ni Brad Calix dito Kaya ako naniniwala sa power ng prayer. Pwede naman tayo mag-start ng walang dasal Pero ang hirap noon pag walang dasal. Pwede nating patakbuhin tong broadcast na to, maski wala si kapatid na Apple, pero hindi yun ang design ng Lord Ang design ng Lord, magsimula sa dasal, asking for the help ng ating Panginoon, si Mama Mary, di ba? At yung mga saints natin.
So, 2 by 2. Para saan ang 2 by 2? Bakit apostles? Bakit 2 by 2? To sabi po dyan with power over evil spirits. Yung iniatang na responsibility sa mga apostles, mabigat yun. Magpapalayas po sila ng demonyo. Matindi po yan ha. Etong mga apostles natin ay binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos magpalayas ng demonyo. Mga kapatid. Ang sabi ng Lord sa kanila, ito instruction. Magdala kayo ng walking stick. Para saan po yung walking stick? Kasi may part na disyerto po Para saan yung walking stick? Doon sa mga straying dogs. Okay? Siyempre, medyo nagkakaedad na itong mga apostles na to, di ba? Malaki yung may tutulong nun. Hindi lang siya protection, ano po. Pwede magamit pa sa ibang paraan itong walking stick na to. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng pagkain nyo. Matindi to, ha? O kaya traveling bag o pera. Na itong mga bagay nito, importante ito, pagkain, traveling bag, money. Di ba kadalasan pag umaalis po tayo, ito yung dala natin. Pupunta ka na Manila, magta-travel ka sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, itong mga to, importante ito. Pero ba't sabi ng Lord, huwag kayo magdala? Huwag kayo magdala. Sabi pa niya sa verse 9, it's all right to wear sandals. Now, ano ba itong sandals na to? Ito ba yung sandals sa panahon natin? Hindi po. Magkaiba po yung sandals ng unang panahon sa yung sandals sa panahon natin. Tapos sabi rito, wag din daw magdala ng pamalit ng damit. Hindi ba sila pinapawisan? Hindi ba sila pinapawisan? Sa panahon natin, ako pawisin po ako, hindi ako pwedeng walang pamalit na damit sa maghapon. Dapat may pamalit na damit Pero sabi ng Lord, wala kayong bibit-bitin. Walking stick lang. Wala kayong bibit-bitin at yung damit nyo, yan lang yon. Now, verse 10. When you are welcome into a home, stay there until you leave that town. Mga kapatid, pupunta sila bahay-bahay. At sabi ng Panginoon, yung mga tao magtatanggapin kayo, manatili kayo doon. Hanggat hindi natatapos yung gagawin nyo. Doon lang piniprepare na ng Lord, yun pala yung reason kung bakit wag sila magdadala masyado ng wala ng pagkain, traveling bag, o di kaya pera, walking stick lang yung dala ninyo. Tapos yung mga pamalit yun ng damit. Kasi nga, ipoprovide pala yon nung lugar na pupuntahan ng mga apostles. Mga kapatid, mga missionaries po ito, in some sense, ito mga apostles na ito, may mga sacrifices, yung mga personal na luho nila probably, siguro kung sa panahon natin yan wala ka muna sa aircon ng ilang araw, yung mga nagagawa mo sa bahay ng malaya, wala muna kasi nga nasa labas po sila on a mission. At ang mission nila magpalayas ng demonyo. Tapos wala pa sila masyadong dala. Yun naman pala may nahanda ang Diyos ng mga taong tatanggap sila. When you are welcome into a home, stay there. No, pero sa verse 11, if any place won't welcome you or listen to your message, leave and shake the dust from your feet. Dalawang bagay binabanggit ng Lord dito tungkol doon sa mga tahanan May mga tahanan, may mga taong tatanggap sa kanilang mensahe, meron namang hindi. Sabi ng Lord, doon sa mga tatanggap, mag-stay kayo doon. Hanggat okay doon, stay kayo. Pero yung may mga mapupuntahan nyo, talagang ay kayo tanggapin, sabi ng Panginoon, di ba common sense na lang yan? Hindi kayo tinatanggap Mag-stay pa kayo ron, makipagbatigasan pa kayo. Hindi. Ang sabi ng Lord, umalis kayo ron, hindi lang sila alis, bago sila umalis,
kinakailangan nilang i-shake the dust of your feet. Ano po ibig sabihin ng gesture na yon? Na dust, na shake the dust from your feet. Para itinataboy mo yung blessing doon sa bahay. Di ba pinapagpag mo yung sandals mo? Pangalawa, insulto po yun eh. Sa kultura ng mga Hudyo. Hindi ho ginagawa yun. Normally. Pero yun pong instruction ng Panginoon, okay, umalis kayo doon, pero i-shake nyo yung dust from your feet. Doon sa paa mismo nila, ang kabaliktaran po niyan, kapag wini-welcome po yung mga visitor sa mga Hudyo, ang kultura po niyan, meron pong servant na naghuhugas ng paa bago tuluyan pumunta ron sa bahay. Apo. Ang isang servant, hugasan po yan ng tubig, meron pong pamunas. Yun po yung simbolo ng welcome na welcome po kayo. Pero dito ho, pag tinanggal mo yung sandals mo, gaganunin mo yung yung mga natitirang doon sa paa mo You are withdrawing the blessing actually. Opo You are withdrawing the blessing doon sa bahay po na yon. At sabi diyan, it also serve as a warning. Kasi pag once na pinagpag mo yung blessing ng Lord, para bang sinasabi mo in effect, magkakaproblema kayo later on. Yun, parang physical lang yung i-welcome lang sila, pero hindi sila welcome Pero merong mas malalim pa pala na implikasyon yon, spiritual. Now, sa ating pagmiministeryo, may mga taong tatanggap sa mensahe ng Panginoon Diyos. Now, ang ibig ba sabihin nito sa panahon natin, doon na tayo tumira sa kanilang bahay? Hindi po. Tandaan nyo, ang kinukuha natin dito, prinsipyo lang. Opo, hindi ho ibig sabihin nabasa nyo sa Bible, gagawin kagad natin sa Pilipinas. Mali po yon. Ang kinukuha natin, prinsipyo. Ang ibig ba sabihin nito, ang bawat Katoliko ay may power ka ba na magpalayas ng demonyo? Hindi ho. Ang gumagawa nito, mga bishop lang Saka yung ilang selected na mga priest, hindi lahat ng priest ay merong charism na ganito Hindi lahat ng pare Opo. May mga pare takot dito pagdating sa exorcism Hindi lahat hindi sila welcome. Saka hindi lahat para sa bishop ay qualified to do this. Although lahat ng pare, meron silang, kung i-exercise lang nila yung kanilang authority. Pero hindi lahat ng pare ay meron ditong gantong klaseng opportunity na magpalayas ng demonyo. May mga pagkakataon mga kapatid na pag nag-share ka ng salita ng Diyos sa mga kapitbahay, tropa, may mga tatanggi. Hindi natin kailangan maging bishop para magdala ng mensahe o maging pare. Hindi ho. Mas kinaliman tayo na mere fact na ikaw ay nabinyagan bilang Katoliko tapos na-confirm ka. Di ba sundalo ka ng Panginoon Diyos? Yun Yun yung epekto nun Na-confirm ka, sundalo ka, tatayo ka bilang Katoliko, magiging witness ka doon sa sanlibutan, doon sa community, doon sa trabaho na kung saan nandun ka. Yun po yung essence noon. Hindi mo kinakailangan magpare o maging seminarista o maging bishop para madala mo ng mabuti yung ebanghelyo. Hindi ho. Mas kinaliman tayo. Si Brad Calix, dating pastor Layman ako layman ako ngayon Yung dala ko mensahe noon iba Pero ngayon, eto na, yung tamang mensahe na. Tamang ebanghelyo na dala natin ngayon. Kasi nasa tama tayong simbahan ngayon na si Jesus yung founder natin. Hindi man perfect ang Catholic Church, pero pinupurify ito ng Panginoon Diyos lagi. Kasi di naman siya papayag siya bilang founder yung kanyang mga nasasakupan mabubuhay sa kasalanan. Hindi naman po pwede yun. Now, talatang 12, the apostles left and started telling everyone to turn to God.
nung malinaw yung instruction ni Jesus sa kanila, o siyempre, ang tamang response doon sa malinaw na instruction ay gawin na nila yung napakinggan nila. Ang sabi ng Bible, the apostles left and started telling everyone to turn to God. Binigyan sila ng lakas ng loob ng Banal na Espiritu na magkwento. Sa ating panahon, di ba, pag mag-a-approach ka na isang kaibigan, kakilala, patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoon Diyos, siguro ang karamihan sa atin, wala tayong lakas ng loob na magkwento. Pero kung magmamarites tayo sa buhay na may buhay, ang lalakas ng loob natin. Kwentuhan sa politika, sa artista, yung latest na namatay na member ng Mature Garden, alam natin yon. Namatay na pala siya. Marami tayong kaartihan marami tayong emosyon na ibinubuhos doon Pero pagdating dito sa salita ng Diyos, meron ka bang lakas ng loob katulad ng mga apostles na magkwento tayo sa iba? Malakas ba yung loob natin magkwento? Na kung ano masabihin nung nakikinig sa atin, kaya mong tanggapin lahat, mga kapatid. At itong mga apostles na ito, they started telling everyone to turn to God. May silang klarong mensahe. At siyempre, kung klaro yung mensahe mo, tas wala ka naman lakas na loob na magkwento, anong saysay nung magandang mensaheng dala natin? Kung wala tayong lakas ng loob na magkwento, mga kapatid, ang trabaho natin magkwento tungkol kay Jesus. Ang ibinibida natin si Jesus, yung kanyang salita, paano ang kaligtasan. Ngayon, kung mahirapan ka naman talaga magkwento, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka aware sa turo ng simbahan, ang hirap magkwento, mga kapatid. Lalo na yung buhay natin, hindi nakikita sa atin yung pagbabago, ang hirap magkwento. Baga, walang epekto to doon sa listeners, wala itong impact. Tandaan nyo, hindi lang po doktrina ang issue. Ano naman kung tayo yung tamang simbahan, ano naman kung tama yung mensahe natin, tama yung doktrina natin. Pero ang challenge sa ating Katoliko, sa totoo lang, paano mo ipuprove yan ng buhay mo? Yun ang inaantay ng mga born again sa atin yun ang banat sa atin Maski ako, yung dating pastor pa ako, yun naman ang comment ko sa Katoliko Laman ng simbahan, religious kuno. Pero pagdating sa bahay, nagmumura. Pagdating sa mga negosyo, mga salbahe sa kanyang mga tao, hindi nagpapasweldo ng tama, mga balasubas ang ugali. Mga kapatid, papayag ba kayo na 2025 na ganun pa rin sinasabi ng born again sa atin? Kasi hindi nila makita sa ating buhay yung sinasabi natin. Malaking sampal po sa atin yan. Malaking sampal po sa atin yan. Hindi ho biro yan. Yung sinasabi nila may punto ho yun. Pakinggan natin mabuti yun. Mas ma-appreciate tayo ng mga non-Catholics kung makita sa ating buhay dahan-dahan ng changes. Diba? Hindi tayo dapat yung masya tayong religious. Iba po yun Dapat makita yung totoo, yung pagiging Katoliko yung totoo. Hindi lang tayo good Catholic, kundi godly na Catholic. Na ginawa nila, they forced out many demons and healed a lot of sick people by putting olive oil. Now, itong olive oil na to, isa ito sa mga kasangkapan na nire-recommenda ng mga exorcist natin. Kailangan po ito. Isa ito sa mga gamit sa pangtaboy sa masamang espiritu. Now, alam po yan ng mga exorcist ng mga pari po natin. At yung aming advisor po ng CFD na si Reverend Father Gamala, siya po yung, I think, yung chief exorcist dito sa Diocese ng Bacolod. Again, hindi lahat ng pare ay exorcist. Okay? Pero gamit po ito, olive oil. Ano meron sa olive oil? Ako, hindi ko masyadong alam yung background niyan, Pero merong reason yan kung bakit olive oil. Bakit hindi ordinaryong oil yung pwedeng gamitin sa bilang pantaboy sa mga evil spirit? Una, biblical po yan Yan po talaga yung ginagamit.
olive oil. Hindi basta-basta. Now, tignan mo sa ano yan, sa supermarket yan, mahal po yung olive oil na yan eh. Kumpara mo sa mga ordinaryong mga oil. Iba, marami kasing gamit itong olive oil na to, mga kapatid. No, ano ang pwede mo makita ngayon as we wrap up itong bagay na ito? Number one, napaka-importante yung instructions. And we should pay attention. Now, pangalawa, mga kapatid, yung power to drive out demons ay binigay po yan ng Diyos primarily sa mga bishop. Kasi mga bishops po natin, sila po yung sila po yung direktang binigyan ng authority. At from bishops ay may mga selected priest na binigyan niya ng gantong charism. Opo. Again, hindi lahat ng pari ay exorcist. Pero doon sa mga mapipili ng bishop sa Pilipinas ay hindi lang ito privilege kundi responsibility. Mabigat ang responsibility nito. Yung mga exorcist na pare times 2 yung atake ng diablo sa kanila kumpara sa mga non-exorcist na mga pare. Kasi pagka merong ganito yung pare natin, merong ganitong charism, mga kapatid, ang bigat ng responsibility Baga bawal magkasala hanggat maaari. Yun ang pagkaintindi ko Bawal mabuhay sa kasalanan, sa wickedness ang pare na exorcist. Tas may mga sinusunod na diet po yan. Hindi sila pwedeng mawala dun sa ganung klaseng sistema. Sila ay mga pare na napaka-prayerful at kailangan nila tayong layman. Tayo mga laiko. Diba, pag may mga session sila na meron silang mini-ministeryohan na tila baga positibo na ito ay inaalihan ng masamang espiritu, ano ginagawa sa ating mga layman? Diba nagko-call up friends sila? Ay, pag-pray nyo kami meron kaming itong imi-ministeryohan. Ang papel nating layman ay sumuporta sa mga exorcist natin na pare. Kasi yung ginagawa nila na yon, delikado po yun. Hindi yun basta-basta. Kailangan ang tulong natin mga layman sa pagdadasal. Mabigat po na ministeryo po yun, mga kapatid. Mabigat na ministeryo. Pangatlo, na pwede naman makita rito general principle, wag po tayo ma-offend sa mga tao na hindi welcome ang mensahe ng Panginoon Diyos. Ihanda nyo natin maaga pa lang na meron talagang tao na tatanggi sa mensahe ng Panginoon Diyos. At merong taong welcome yon. Ano pa makikita mo rito? Yung prinsipyo na may kasama ka. Dito, they were sent 2 by 2. Now, may purpose yun. Bakit 2 by 2? Sa paggawa po ng ministeryo, importante yung teamwork. Kasi kung solo flight ka ako, naranasan ko po yan nung dating pastor pa ako church planter po kasi ako. Ako yung pastor na nagsisimula ng gawain hanggang sa mabuo po yun. Sa grupo namin, sa Baptist, bibigyan ka lang ng 3 taon para mabuo yung gawain. So, I was given 3 years. Tapos sa pangatlong taon, may nabaptize ka na ron. Ma-organize na yun as a local church. Kaya yung unang taon ko bilang missionary pastor. Kasi pag missionary pastor ka, iba yung ginagawa mo. Kasi may mga pastor na nagpapastor na lang doon sa mga churches na na-establish na. Ako hindi. From the beginning, ako yung nagsisimula nun. Kaya yung unang taon mo, critical yung unang taon mo. Pinadala ako ng Maynila, punta ako sa Bacolod. Andito ako sa Sumag ngayon. Yung unang taon ko dyan will be spent sa visiting people. Establishing rapport. Yan ang ginagawa ng missionary pastor. Masipag yan umikot, bibisita yan. At ang target namin, Katoliko, kayo. O, inom muna akong tubig
Kaya ho, kilala ko yung kapitan, kilala ko yung mga opisyales, kilala ko kung sino yung mga leaders dyan sa community, kung sino yung mga nag-organize dyan, kilala ko lahat yan. Kasi yun ang trabaho ni Brad Calix dati. Ako po ay missionary pastor, ako ay pinapadala sa Maynila, yun yung sending church ko, at meron akong mission sa isang lugar. Ang mission, ma-establish yan o mabuo at least ng 3 taon. Pwede ma-extend ng 5 years yan, pero hanggang 5 years lang. Yung suporta mo kompleto, wala kaming problema sa support. Kasi sa Baptist, hindi kami pumupunta sa isang lugar na walang suporta yung simbahan namin na nagpadala sa amin. Finances, lahat ng support yan, benefits, lahat yan, bigay sa amin lahat yan. Pero, mabigat yung trabaho namin. Unang taon, iikot kami, kilala namin yung community, okay? Wala mo ng Bible study yan, ikot lang muna yan, kilalanin mo, establish ka ng rapport sa mga tao, okay, embala si kapitan, etc., bla 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 bla. Second year, doon simula ng Bible study ko na yon. Dapat meron ako at least 7 to 10 home Bible studies. At ang target ko, tatay. Hindi ako nagba-Bible study sa bata. Kasi pag tatay ang concentration mo, pag ang tatay sabi, okay, sama ako dyan, walang problema sa asawa at mga anak. Yun po yung strategy po yan. Bago matapos yung pangalawang taon, nagbabautismo na po ako niyan. Okay? So, siyempre, automatic yan. Pag binautismuhan ko yan, miyembro po yan nung grupo na sinisimulan ko. Mag-member ng Baptist Church yan. Okay, sa pangatlong taon po, i-organize ko na yan as a local church. Pag sinabing na-organize na po yan, at least sa amin, merong 25 baptized adult believers. At least 25 lang, okay na. Madideclare na yan ng local church. Either umuupa lang yan, merong bahay na pinagamit yung garahe nila, yun po yung mga strategy namin dyan. Tapos, nakapag-appoint ka na ng mga leaders dyan, ina-appoint namin yung leaders. Wala kaming election, ina-appoint ng pastor yan. O Brad, ikaw ang sekretary ha. Ano ba tinapos mo, Brad? Okay. Accountant ka? O sige, ikaw yung ano natin ha. Ikaw yung treasurer natin. Magaling ka sa ano? Magaling ka sa English teacher kayo o secretary po kayo? Alam kasi ng pastor yun eh. Kausap po yung mga tao eh. Pag nabautismuhan mo na yan, di pangatlong taon na yan, i-organize na yan. Patatawag yung aking senior pastor sa Manila. Senior pastor, punta na kayo dito. Officially organize natin to as a local church. Ngayon, anong gagawin ko ni Brad Calix? Na-organize na yun. Di alis na ako doon. Ano mangyayari doon sa sinimula mo? Umalis ka doon. Hindi, magpapadala yung mother church ng pastor doon eh. At yung pastor po na pinapadala ho namin, nag-aral po yun sa Bible School at least 4 na taon. May mga formal theological training. Hindi po kami katulad ng ibang mga born again dyan. Nag-seminar lang, pastor na. Kami ho hindi. May formal theological training kami. Alam namin sinasabi namin. Saka walang Baptist na walang training ha. Kaya nga ilagay mo kami kung saan Bible study yan. Kaya namin banatan lahat yan eh. Bakit po? Na-train kami sa ganyan eh. Yun po ang sistema mga kapatid. I'd like to challenge you mga kapatid na bilang Katoliko, ito realization ko lang no. Bilang Katoliko, itong pagiging Katoliko pala natin, hindi lang ito pribilehiyo, kundi may kaakibat na responsibility. Kung maiintindihan lang talaga ng mga Katoliko kung bakit tayo naging Katoliko at ano tayo bilang Katoliko, at yung siniseryoso mo yung pagiging Katoliko mo, wala pong aalis ng simbahan eh, sa totoo lang. Yung mga Katolikong dumaan sa tamang proseso ng katekismo, ipinaliwanag muna yung doktrina ng simbahan, ano itong sacrament of baptism na to, bago sila nabinyagan, mas maganda. Ako sa tingin ko, mas maganda yung mga anak natin na bago sila nabinyagan,
Yung proper na yung edad nila kumpara doon sa nabinyagan ng bata pa. Ako, nabinyagan ako bata pa eh. Kakasilang lang sa akin. 1970 ako pinanganak eh. 2 weeks after nung kapanganakan ko, nag-decide yung parents ko na pabinyagan ako. Ang disadvantage noon, wala akong alam doon. Yun ay desisyon ng parents ko. Actually, yun ay pananampalataya ng parents ko at ng simbahan. Pero yung bininyagan na katulad ko, wala akong alam doon. Huli ko na nga lang ho nalaman eh. Nung mag-decide ako magkatoliko na ako pala bininyagan na eh. Na in the first place, Kristiyano na pala ako, 1970 pa lang. Sa konteksto ng pagiging katoliko. Kasi nagiging Kristiyano kapag bininyagan ka. Nai-erase dun yung original sin eh. Doon ka binibigyan ng banal na espiritu eh. So, nagiging Kristiyano ang isang individual doon sa proseso ng sakramento ng bautismo. Ngayon, kung klaro yan sa panahon natin, palagay ko wala akong aalis eh sa simbahan ng Katoliko. Huwag nating isipin na mas maganda sa Protestante at Evangelical kaya kayo aalis. Hindi ko totoo yan. Kung may problema sa Katoliko, may problema din ho sa pinanggalingan ko. Mas malala pa. Kung nag-aaway kayo sa Katoliko, nag-aaway din po doon sa lugar ko. Kung problema sa pera, may problema rin doon sa pera doon. Problema sa mga parang politician, mga nakaupo na mga opisyales pero hindi naman nagpa-function. Sa grupo kong pinanggalingan, may ganun din ho. Kung may mga nagchichismis dito sa Katoliko, may nagchichismis din puro sa kabila. Mas malala pa. Kaya hindi po sagot yung paglipat. Kalokohan po yan eh, pag-aalis pa kayo eh. Ba't kayo alis? Alam mo nasa tama ka, alis ka pa. Kaya ka alis kasi hindi mo alam. Aalis ka kasi hindi mo alam ang turo ng simbahan. Hindi mo alam. Pasimba-simba lang. Kaya wala eh. Zimbabwe lang eh. Ano yung Zimbabwe, Brad Calix? Nagsisimba lang, uwi na. Zimbabwe. Kaya nga pinopropose natin sa kada parokya, sana may mag-initiate yan na pagkatapos ng misa, may konting fellowship muna rin sa may likod kasi may mga spacious naman yung lugar natin sa Katoliko, di ba? Sa parokya natin, luwag-luwag naman yan. May naka-assign sa pagdadala ng pandesal, may kape, etc. Ang purpose, kasi bitin tayo siguro dun sa mga kapatid, 1 oras lang yon ang misa sa Katoliko. 1 oras lang, kompleto na, nakaluhod na tayo ng 2 beses dun eh. May communion na tayo, may homily tayo, 20 to 25 minutes lang yung homily. Ako nabibitin ako sa ganun eh, kasi sanay ako sa 45 to 1 hour na preaching eh. Na nakikinig ka na ganun katagal bilang protestante. Sa Katoliko, medyo bitin na bitin ako kasi 20-25 minutes pa lang ang sinasabi ng ating pare. Kaya parang extended po yon na parang fellowship. Ito'y suggestion, hindi po ako nag-uutos sa inyo mga kapatid ha, don't get me wrong. Ang sinasabi ko rito ay suggestion para mas makatulong ang purpose para fellowship. Kasi dapat alam mo yung pinagdadaanan ng kasama mo sa simbahan. Dapat alam mo yung pinagdadaanan. Yun ang purpose na magkakape kayo ng 15 to 30 minutes. Ganun ba yung pinagdadaanan mo, Brad? Natanggal ka sa trabaho? Kalalabas nyo lang pala ng ospital. Magkano yung bill ninyo? Di ba ganun, nagkukwentuhan tayo eh. Tapos pag may mga ganun tayo, meron tayong concern. Hindi lang tayo nag-o-offer ng dasal. Kasama nun, kumukuha tayo sa ating mga wallet, kung ano man yung sinabi sa'yo ng Lord na ibigay sa Kanya, ginagawa natin yon. Yun ang purpose. Dapat maibalik natin yun, mga kapatid sa parokya. Dapat maibalik yun. Na hindi tayo nagmamadali kada misa natin. Uwian na. Nag-uwian na. Hindi mo nga nalaman yung kapitbahay mo pala yung umaatin sa alas 7 ng umaga. Ako, alas 7 kami ng umaga eh. Alas 9 ng umaga, di ba? Sa katedral natin sa Bacolod, alas 12:15. Halos diretso po yun eh, yung misa eh. Araw-araw pa misa sa atin mga kapatid. I'd like to challenge you fellow Catholics. Let us all love Jesus more.
tutukan natin yung ating spiritual life, yung ating pamilya, mga kapatid. Ang ating goal this 2025 is not only to become a good Catholic, but a godly Catholic. Na pag sinabi kong godly Catholic, you love Jesus, you shun evil, lumalayo ka sa mga kasamaan and wickedness, you practice living a holy life. Kasama na doon yung pagiging prayerful po natin, mga kapatid. Yun po yung challenge ko sa inyo. Pag may mga protestante at may mga pastor na mag-approach sa inyo for a Bible study, just simply say, ay pasensya na po kayo, pastor. May sarili po kaming Bible study. Andiyan na po si Brad Calix na nag-share po sa amin, na nag-journey with us. Hindi nyo sila kailangan bastusin. Hindi kailangan bastusin. Simple lang, ay pasensya na po kayo. Ganun lang. Wala nang further explanation. Ay pasensya na po kayo. Kasi may bibisita po sa inyo eh. A friendly reminder lang yon. Ay, hindi ko naman sila nasabi yan to offend yung mga fellow pastors ko. Hindi naman. Yun lang ho kasi yung proper way. Okay? Para sa atin. Kasi tayo yung kanilang baga sa negosyo, tayo yung audience. Tayo yung end up na product eh. Katoliko. Wala naman silang masyadong tinututukan ng mga kulto eh. Hindi ho. Bibihira ho yun kasi ang training nila doon sa Katoliko lang. Kasi ang Katoliko, madaling makuha ang Katoliko eh. Opo. Kasi majority, hindi seryoso. Up until now, hindi seryoso. Kaya no wonder, mabubuo yan sila. Wala pang isang taon, mabubuo. Ang makukuha nila yung mga Katoliko na hindi seryoso. Majority sa kanila, yun ang kanilang target. Friendly reminder lang ito, mga kapatid. You don't need to leave the church. Ang mensahe nandito. Si Jesus nandito. Importante lang makita yung presensya ng Panginoon Diyos. Yun yung hamon sa atin. Kaibigan niya natin sila. Hindi natin kailangan makipag-away sa mga protestante. Hindi kailangan. We just respect them. Let them, okay? Okay. Hayaan natin sila. Pero on our part, nagsasalita ko para sa inyo, sa may fellow Catholics. Tumanggi lang kayo ng maayos, ay pasensya na po kayo. Ganun lang, simple lang. Ay pasensya po kayo. Okay. Marami pa po kaming gagawin. Pag alam na natin gawin yan, master na master natin yan, mahirapan na po sila makapenetrate sa Catholic community. Totoo lang. Kung magiging aware na po tayo. Gusto ko lang magpasalamat doon sa mga kapatiran na nag-suporta sa amin kahapon sa binyag ng aking dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Matagumpay po na nangyari yun. Ayon po kaya Apple kasi si Apple mismo ay nandun sa event na yon, kaya nasaksihan niya. At yung aking mga ninong at ninang, nako, maraming salamat po sa kasal na ginawa po sa Catholic Church. Kahapon ay dalawang event nangyari. Tinanggap ng mga anak namin yung Sacrament of Baptism at kami po ay nakasal sa simbahan kahapon. Yun po yung dalawang event na nangyari. At salamat sa mga ninong at ninang na tumanggap ng hamon. At lalo na po sa aming simbahan, dyan sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Sa lahat ng mga leaders namin, kila Ninang Malu, na siyang presidente ng PPC. Ninang, maraming salamat sa inyong nakita namin kasi yung Ninang, nakita namin yung paano nyo kami tinanggap paano nyo kami winelcome Hindi lang si Brad Calix ang winelcome, kundi yung entire family ko At yung aking bayaw na missionary din, nandun siya kahapon. Nakita niya at nasubaybayan niya Siya mismo nakasaksi kung paano tinanggap ng Catholic Church si Brad Calix at ang buong pamilya. At siyempre sa aming parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca.
Pads, maraming salamat. Salamat po sa inyo. At alam ko ginamit kayo ng Panginoon Diyos para maging mapadali po ito mga bagay-bagay na ito. At alam ko na kayo po yung instrumento ng Lord. Ang aking panalangin na sa inyo, Pads, ay bigyan kayo ng Lord ng mahabang siyempre buhay at magandang health natin sa inyong mga pinapagawa ng Lord sa inyo. Pads, maraming salamat. From the bottom of our hearts po, na aking may bahay, 2 anak namin, gusto namin sabihin po sa lahat ng pamunuan ng San Juan Nepomuceno Parish Church, magandang umaga po at maraming salamat po. At yung mga kaibigan namin, mga co-teachers ni Mrs. na nandun sa Sumaga National High, na nakita namin yung suporta talaga eh. At yung mga CFD na kasama ko sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, at yung iba sa kanila ay nasa Talok, nakita namin suporta eh. At yung aking simbahan mismo, ang San Juan Nepomuceno, yung aming parish priest, grabe po yung nangyari. It was a solemn ceremony. Kokonti lang po kami, wala nga kami 100 eh. Kokonti lang po kami, pero grabe yung impact nito personally sa amin ni Mrs. Kaya nagpapasalamat kami, mga kapatid, sa inyo. Alright, announcement bago tayo tuluyan magpaalam. Ang mga CFD po sa Bacolod ay umi-ere na po kami, nasa DYAF na po, nagsisimula na yung broadcast. May 2 kaming programa dyan. Pag Sabado, Historia Sagrada, alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Sabado po yan. Pagkalinggo naman, ang Liwan nga Dalan, 1:00 ng hapon hanggang alas 2. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Opo, si Ninang Malu ay nagbo-broadcast din dyan. Nakita ko. Opo, kaya pagdasal po natin. Kami po ay nagdadasal na si Brad Calixto ay magkaroon tayo ng slot dyan sa DYAF na hiwalay na programa na kung saan pwede nating dalhin ang salita ng Diyos sa hindi lang tayo kasi pang Negros eh. Kasi Tagalog yan, national yan eh. At sa ibang bansa, pwede makarating yan eh. Nakikita ko yung mas malawak pa tayo kung meron tayong opportunity na bibigyan tayo ng Lord ni Bishop, may kukonsider yan ng ating OIC natin na si Reverend Father Diramas at lahat ng mga kaparian natin dyan. Nagdadasal po kami, ang CFD, na magkaroon pa ng isang slot pag Sunday na mabigyan tayo ng opportunity na tayo makapag-broadcast dyan sa DYAF. Yan po isang panalangin lang naman, kaya tulungan nyo kami na magdasal para po mas ma-expand pa natin yung salita ng Diyos doon naman sa mga Tagalog speaking dyan sa nasa Maynila at sa labas ng bansa. Opo. Shoutout lang kay Father Pineda dyan sa Little Way Seminary sa Kabangkalan. At isa rin po siya sa ating mga spiritual advisors. Etong si Reverend Father Pineda dyan sa Little Way Seminary sa Kabangkalan. Shoutout sa iyo, Pads. At Lord willing, by Marso, makikita-kita na naman ho tayo. Ganon din kay Bro Jesus Bayoneta. Magandang umaga, bro, sa iyong buong pamilya at sa lahat ng mga nakasama namin doon sa apologetics na ginawa last week dyan sa Kabangkalan. Maraming salamat po sa inyo. Gusto ko lang i-shout out yung mga nasa overseas natin, mga kapatid. Si Sosimo Inojo dyan sa Ireland, Angel Amoma dyan sa Japan, si Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA, si Elenita Billete dyan po sa Greece, kay Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Ta Arnel Jawod Sigosyo dyan po sa Malaysia, kay Usting Fabon Rubines Ompadya sa Silice, Italy, kay Romel Parado sa Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan dyan sa Ghana, Africa, kay Rego Perocho sa Kuwait, kay Alan Janeta sa Hungary,
James Walter Hibanada, topic dyan sa Canada. Kay Enteng Narem ng Libya. Eric Cordero dyan sa Singapore. Kay Ariel Bergis sa Canada at kay Nathan Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Mga kapatid, tulungan niyo po ang CFD Bacolod. Kasi wala kaming pondo. May mga pinupuntahan kami, nagkakaroon kami ng recollection sa iba't ibang mga paaralan, nagtuturo ng apologetics, volunteer po kami lahat eh. Kaya meron kaming maliit na pang-sustain po sa amin. Punta ho kayo doon sa FB page namin, dyan sa Catholic Merchandise. I-type nyo lang ho yan, hanapin nyo yung Facebook page, at makikita nyo yung mga binibenta ho dyan, na mga mugs, t-shirts, lahat ng sizes available po tayo mga kapatid ha. At yung mga colors po, kompleto rin ho. Black, yellow, pink, red, gray, saka white. Lahat ng sizes po pwede. Ang mas mabenta po sa amin yung cute na t-shirt. Acronym po yung cute CUTE. Catholic until the end po, ibig sabihin yan. Hanggang sa mamatay tayo, Katoliko tayo. At marami pang mga design. Punta kayo doon mga kapatid sa Catholic Merchandise. For more info, tawag kayo sa 0992-8550-205. Again, 0992-8550-205. Opo. Yung mga proceeds po niyan ay makatulong sa logistics po namin, sa mga lakad-lakad po namin, mga kapatid. Mga kapatid, if you would like to consider partnering with Brad Calix sa ministry, nandiyan nakalagay yung GCash number natin. Gusto ko liwanagin yan, mga kapatid. Yan po ay mapupunta doon sa mga ginagawa ni Brad Calix. Marami tayong kailangan sa studio bilhin ng mga gamit natin, mag-upgrade tayo this year. Wala po akong pambili niyan, honestly. Meron lang po ako dalang mensahe, preparations, dalhin sa inyo ang salita ng Diyos. Wala na po liban dyan. Wala tayong masyadong pang logistics. Kaya po, ito po ay isang bukas na paanyaya lang sa inyo. Ito po hindi sapilitan. Ito po ay voluntary in nature. If you would like to help, if you would like to partner with us, ito po ay bukas na invitation for you. Just let me know kung gusto nyo kausapin personally, for counseling, for may problema kayong pinagdadaanan, pag-usapang doktrina, baka pwede ako makatulong sa inyo. Just let me know, tawagan nyo ako, 0950-266-9596. 0950-266-9596. Huwag nyo pong ibigay ang number ko sa iba nang wala akong pahintulot. Opo. Huwag nyo ibigay please ang number ko sa iba. Maraming scammer ngayon. Ayaw nating magka-problema sa ganyan ha. Huwag nyo ibibigay po yan. Opo, sa iba. Yan po ay para lang sa inyo. Exclusive yan para sa lahat ng mga listeners and viewers ng Kabrad. Kaya ako binibigay yung ganyang information. Ano po, maraming salamat po sa inyo. Sa mga tumutulong po sa amin sa panalangin at iba pang mga bagay, well appreciated po mga kapatid. Hindi ko na babanggitin ang pangalan nyo. At bahala po ang Lord sa inyo na ibalik po ng 2 beses pa yung mga effort ninyo para po sa aking may bahay, para sa ating ministry. Opo. Gusto ko munang i-acknowledge yung mga nandito sa ating broadcast kay Laida Huntilla. Sabi niya, congratulations Brad Calix, newly wedding. Sabi niya, happy christening also to your son and daughter. God bless to your family. Laida Huntilla, salamat po. Kay Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong, God bless kapatid. Salamat for praying for us. At na-appreciate po namin ang inyong mga gesture. Sabi niya, amen, thanks and praise God. Kay George Bautista Ontong, congratulations bro. Salamat sa Ontong family. Kay Gemma Gabio, good morning po, God bless. Kay Jimmy Oren, maraming salamat. Kay Corazon Gagi, salamat ate ha sa pag-share ng ating video. Salamat po. Sino pa ba yung mga nandito? Si Bobby Taruk, sabi niya, Lord Jesus, grant us knowledge, wisdom, and understanding, and let your Holy Spirit guide us to become a good and godly Catholic. Bro Bobby, salamat. Kay Brad Ang Cortez, good morning Brad. Sabi niya,
Samahan ka ng Lord kapatid sa iyong pag-share dyan sa Facebook. Sino pa ba? Ordinaryong Katoliko, salamat po. Good morning, Bro Al, and congratulations. God bless Ordinaryong Katoliko. Kay Marivic Cabato Largo, maraming salamat kapatid. Salamat sa pag-share ng ating video. Kay Rene Boy Kalimpong, salamat bro sa pag-join sa ating broadcast. Sabi niya, good morning, Brad Calix. God bless us. Si Darling May Peñaflor Sibonga, salamat kapatid sa pag-share ng video. Sa iyong suporta, sa pananalangin, salamat. Kay Maia Rodriguez Acohedo, good morning everyone. God bless. Maraming salamat Maia. Kay Henry Pineda, salamat po. Pads, magandang umaga Pads. Congrats bro, we are on seminar here in Sipalay on safeguarding all priests ng Diocese of Kabangkalan. 1 week daw yun, sabi ni Father. Salamat Reverend Father Henry Pineda. Isa po ito sa mga spiritual advisors po ni Brad Calix. Salamat Pads. Sino pa? Romel Parado. Good morning Bro Calix, watching here from Perugia, Italy. Salamat Bro Romel sa Parado family. God bless. May Almighty God bless you, your family, and your ministry. Salamat Bro Romel. Chris Evans, magandang umaga po. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Sino pa? Let me see. Nilo Bonita, maraming salamat sa pag-join. Evangelist Babes Acosta, magandang umaga po. Salamat sa buong pamilya, Pastor. Salamat sa pag-join. Letty Ausa, good morning po, Brad Calix and sister. God bless. Thank you. Thank you, Lord, sabi niya. Si Bro Alan Janeta, dyan sa Hungary. Hindi ako nagkakamali. Maraming salamat po for watching. God bless sa buong pamilya. Pipito Barbon, Ate Ya Montejo, salamat po sa pag-join sa kay Germaline. Dyan sa Rizal, Laguna, salamat po. San Pedro, Laguna pala. Jenny Valera Parisan, kumari ko ito dyan sa Bago City. God bless sa buong pamilya, Parisan family. Kay Ate Malu, kay Ninang Alvarez Tan, magandang umaga Ninang. Ang presidente po ng PPC dyan sa San Juan Nepomuceno, God bless. Sa entire family. Kay Angelo Ruiz Coraming, magandang umaga po. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Sino pa? Si Apple nandito pa. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko nabanggit, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Tayo po'y mananalangin na. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa opportunity na kami ho ay nakapag-broadcast today. We'd like to pray for our Pope Francis right now. Ingatan niyo po siya sa kanyang pagkalusugan. Yung kanyang frequent travels po sa iba't ibang bansa. Ang safety ho ninyo para sa kanya and wisdom na rin. Praying din kami sa lahat ng mga cardinals sa Vatican, sa Roma. Patuloy niyo silang pagpapalain, ingatan sa kanilang mga different na mga roles. Pagpray namin ng mga archbishop, ang mga monsignor, ang mga bishops namin, ang lahat ng kaparian, lalo na sa Pilipinas, na magampanan po nila yung kanilang responsibility. Pinagdarasal ko po lahat ng mga katikista, mga seminarista po na nag-aaral, na sana ho matapos nila yung kanilang pag-aaral. Yung mga oordinahan bilang deacon, ay samahan niyo po sila. At yung oordinahan na bilang mga pare sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Lord, pinagdarasal ko ang aming bansa, kahabagan niyo po kami, na patuloy po naming maranasan ang paggalaw ng Diyos sa buhay ng aming presidente. Bagamat nagka-problema yung aming Vice President, ayon po sa balita. We are praying po yung budget for ng Pilipinas na medyo questionable dahil napakaraming insertions. Pag-pray po namin na mawala itong mga to sa pwesto kasi nagiging korap yung bansa namin
dahil sa ilang politicians na may mga personal vested interest. Nagpapayaman sila gamit ang kanilang tungkulin. Kami bilang Katoliko, trabaho namin ipagdasal po sila, suportahan yung mga tamang tao sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Lord, pinagdadasal po namin ang pagkilos nyo sa bawat kaparian namin. Magampanan nila yung kanilang pagpapastor sa bawat parokya. Napaka-busy po nila, napakarami silang inaasikaso all throughout the week, and we just want to pray for them. Especially na makapag-ingat sila sa kanilang moral life. Gusto namin makita lahat ng pari sa Pilipinas na talaga si Jesus yung sinusundan at faithful sa inyong salita. At talagang klaro yung bukasyon na kanilang pinasok. Lalo tigit yung mga exorcist na mga pari namin sa Pilipinas na doble yung atake ng diablo sa kanila sapagkat yung ginagawa nila ay talagang mahalaga din po. Kaya patuloy mo silang i-shield, Lord, laban sa mga darts ng diablo, temptation sa araw-araw na kanilang sinusuong. Tulungan niyo po sila. Praying kami sa lahat ng mga leaders, iba't ibang apostolate ng Catholic Church sa Pilipinas, na gawin namin yung maayos yung aming mga ministry. Pinagdadasal po namin yung ongoing na ginagawang seminar doon na binanggit ni Pads Henry. Pagpalaan niyo po yung pag-uusap na yan na maging matagumpay. Lord, nagdadasal po kami ng pag-iingat nyo sa lahat ng mga OFWs, lalo na yung mga nasa gitnang silangan. Alam namin napakahirap po yung sitwasyon ng OFWs and we'd like to pray for them na kanilang safety, ang inyong pag-iingat sa mga anak nila, mga pamilya nila nasa Pilipinas. Nagdadasal namin ang Department of Migrant Workers na sila Kagdak na siyang sekretary nito na talagang ma-monitor properly yung mga OFWs na nasa peligro ang buhay. Pinagdadasal po namin ang inyong patuloy na pagkilos sa bawat isa po sa amin. At sa lahat ng mga listeners namin at viewers sa umagang ito sa Kabrad, pinagdadasal po kami ng inyong pagpapala sa kanilang pinagdadaanan sa kanilang pamilya, negosyo, mga relasyon, pag-aaral ng ilang mga estudyante, sa mga entrepreneur, yung mga kasama namin dito na nasa ibang bansa. Tulungan niyo po sila. Alam namin na lahat kami may mga pinagdadaanan, iba-iba yung journey namin. Pero sana sa dulo ay makuha pa rin namin magpasalamat, pagpuri sa Panginoon Diyos, at mas lumalim pa yung aming pagkakilala kay Jesus. Lord, samahan niyo kami sa maghapong ito. Tulungan niyo kami sa mga challenges ng buhay. Pinagdadasal ko lahat ng CFD nationwide, sila Reverend Father Darwin Kitgano, sila Wendell Talibong, sila Romel Palma, sila Bustamante, sila Jando, na patuloy na pinaglalaban na dinidepensahan yung pananampalatayang Katoliko laban sa mga anti-Catholics. At sana tulungan nyo kaming madepensahan namin ng tama. Hindi namin kailangan makipag-away. At kailangan namin dumepensa lang. Hindi i-bandera yung doktrina namin ng simbahan. Kundi depensahan lang ng merong pagmamahal, pagpapakumbaba at respeto sa mga anti-Catholics. Lord, maraming salamat po sa umaga ito sa aming simbahan sa San Juan Nepomuceno na ipinakita nila yung pagmamahal nila at pag-welcome nila sa aming kahapon sa naganap na binyag sa aking dalawang anak at sa aming kasal ni Mrs. Salamat po sa aming pare na si Reverend Father Luan Torrefranca at sa lahat ng mga leaders na siyang nagtulong-tulong upang sa simple na pamamaraan naging solemn po lahat kahapon. Na-appreciate namin mag-asawa at mga anak yung nangyari kahapon na gesture ng simbahan sa amin. Kaya Lord, maraming salamat sa opportunity at sana nga ho ay magamit nyo ang aking buong pamilya doon sa simbahan na yan na we will journey together na mag-expand ang kingdom ng Panginoon sa lupa na si Kristo ang bida
at ang inyong kalooban. Lord, maraming salamat po. Bahala na po kayo sa lahat ng may mga karamdaman, including yung aking may bahay. We expect miracle na gagawin sa kanya this year. Kay Ronaldin, kay Wenny Angel, at sa lahat pa ng mga kilala namin, mga kaibigan na may mga pinagdadaan ng karamdaman sa mga oras na ito. Kahabagan niyo po sila. Lord, maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Please, pakishare po yung ating videos. Salamat sa mga nag-share, mga kapatid. At alam ko yung inyong gesture na yan ay napakahalaga. Bahala na po ang Lord na magbalik lahat ng blessing sa inyo this week. Saka lang po na aking may bahay na si Annalyn. At yung aming dalawang anak na si James Philip Atala ng Grace. Ako naman si Brad Calix. Suportahan niyo po yung ating yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Please subscribe at pakishare po sa inyo mga kaibigan. I-spread out natin sa lahat ng Catholic community nationwide yung ating broadcast na Kabrad at yung ating YouTube channel na State of Grace. To God be the glory. Ako si Kabrad Calix. Ingat po kayo. Sama nawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Ingat po and bye for now.